Nay, alis na po ako. Malakas na sigaw ni Lexi sa ina. Nasa kusina kasi si Aling Berta at nagluluto ng kanilang agahan. Anak, hindi ka ba kumain muna? Nako, magtatrabaho ka pa naman. Kailangang may laman yung tiyan mo. Sabi ni Aling Berta sa anak. Malakas na bumuntong hininga si Lexi. Pumasok ito sa kusina at mabilis na naglagay ng pagkain sa kaniyang plato. Si inay talaga. Oo, heto na at kakain na. Mas mainam na kumain ka ng almusal. Mas magkakaroon ka ng lakas para magtrabaho. Opo, inay. Kayo na po ang bahala kay itay. May mga gamot pa naman po siya, di ba? Tanong ni Lexi habang sumusubo ng kanin. Meron pa naman anak. Sige lang, pinagkakasya ko naman ang binibigay mo sa akin eh. Maagap na sagot ng ina ni Lexi. Okay po, nay. Sa susunod na araw pa kasi ang sahod ko kaya sana umabot ang gamot ni itay hanggang sa makasahod ako. Huwag ka na masyadong mag-alala anak. Sige na, bilisan mo ng pagkain dyan upang hindi ka malate sa trabaho mo. Apo nay, mabilis nga na tinapos ni Lexi ang kaniyang pagkain. Nang matapos ay agad siyang nagpaalam sa kaniyang ina upang pumasok na sa trabaho. Nagmamap ng sahig si Lexi nang matanaw niya ang kanilang amo. Ang CEO ng Rosales Hotel and Casino na siyang pinagtatrabahuan niya ngayon. Huminto si Lexi sa pagmamap at pinagmasdan si Caleb Rosales na pumasok sa entrance ng hotel. Ang gwapo niya talaga. Ang sarap niyang yakapin. Sabi ni Lexi sa sarili habang nakamasid kay Caleb. Papalapit ito sa kaniyang pwesto kaya mabilis na gumalaw si Lexi. Ayaw niyang makita ni Caleb na tumutulo na ang laway niya sa binata. Para na akong aso. Nauulol na ako sa kanya. Kausap ulit ni Lexi ang sarili habang dahan-dahan na nagmamap ng sahig. Miss? Biglang napalingon si Lexi nang marinig ang baritonong boses ni Caleb. Dahil sa katangahan niya ay naitapon niya ang balding may laman ng tubig. Nanlaki ang mga mata ni Lexi dahil natapunan ng maruming tubig si Caleb. Nako, sir, sorry po. Ikaw po kasi nagugulat kayo. Nagpapanik na wika ni Lexi. Binitawan nito ang map. Kinuha ni Lexi ang towel na nasa kaniyang bulsa at pinunasan ng damit ni Caleb na natalsikan ng tubig. Sir, sorry na po. Huwag niyo po akong tatanggalin sa trabaho ko, please po. Pagmamakaawa ni Lexi kay Caleb. What are you saying? May sinabi ba akong tatanggalin kita sa trabaho? Kunot noong tanong ni Caleb sa dalaga. Napaangat ng tingin si Lexi kay Caleb. Bigla na lang ang pagbilis ng puso ni Lexi nang magtama ang paningin nila ng binatang lihip niyang nagugustuhan. Ha? A- Anong ibig mong sabihin, sir? Hindi kita tatanggalin. Dahil lang sa ginawa mo. Lumapit ako dahil may sasabihin ako sa'yo. May sasabihin ka sa akin? Nauutal na tanong ni Lexi kay Caleb. Yep, may sasabihin ako sa'yo. And maybe you didn't notice it. Formal ang boses na sabi ni Caleb. "Ah, ano po yun, sir? Baliktad ang suot mong uniform. From your t-shirt to your pants. Pinagtitinginan ka ng mga tao. Halos pabulong na sabi ni Caleb. Sapat lang para marinig niya. Nanlaki ang mga mata ni Lexi sa sinabi ng binata. Mabilis na tiningnan ni Lexi ang kaniyang sarili. Malakas na tili ni Lexi nang makitang baliktad nga ang suot niyang damit. Katangahan overload na ba this? At ang crush ko pa talaga ang nakakita sa itsura kong to? Sigaw ng isipan ni Lexi. Dahil sa pagsigaw ng dalaga ay maraming tao ang napalingon sa kanya kaya mabilis na tinakpan ni Caleb ang bibig ng dalaga. Bakit ka sumisigaw? Look at them. Pinagtitinginan na nila tayo. Akalain pa nila na may ginagawa ko sa'yo. I'm just concerned about my employee. Madiing wika ni Caleb kay Lexi. Amoy na amoy naman ang dalaga ang mabangong palad ng binata. Parang ayaw na nga niya itong pakawalan pa. Let's go upstairs. Magpalit ka ng damit mo. And please, doon ka na lang sa 5th floor ng hotel maglinis. Huwag na dito. Nakakahiya at gumagawa ka pa talaga ng eksena. Pabulong na wika ni Caleb kay Lexi. Hindi na nakapagprotesta pa si Lexi nang hilahin siya ni Caleb sa kaniyang kamay at sumakay sila sa private elevator. Patingin-tingin si Lexi kay Caleb at nang tingnan ulit ni Lexi si Caleb ay siya namang paglingon ng binata kaya nagulat si Lexi nang magtama ang kanilang mga paningin. Nag-iwas kaagad ito ng tingin sa binata. May dumi ba ako sa muka? Kanina ka pa nagnanakaw ng tingin sa akin eh. Kunot noong tanong ni Caleb kay Lexi. Ha? Wala naman pong dumi sa mukha mo, sir. Mahinang sagot ni Lexi. Oh, bakit pa na yung tingin mo sa akin? Kasi po napupugian ako sa inyo, sir. Namumula ang mukha na sagot ni Lexi kay Caleb. You, what?
Hindi makapaniwalang tanong ni Caleb kay Lexi. Wow, she's different. Very vocal and honest sa isipan ni Caleb. May ngiting naglalaro sa labi ng binata. Ang sabi ko po ang gwapo mo. Pag-uulit ni Lexi sa mas malakas na tono. Bigla na lang bumahaglit ng tawa si Caleb. Nagtataka naman siyang tinignan ni Lexi. May nakakatawa ba sa sinabi ko? You know what, miss? I like you. You're a straightforward kind of woman. At walang nakakatawa sa sinabi mo. Ngayon lang ako naka-encounter ng isang kagaya mo. Talaga, sir? You like me? As in, gusto mo na ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Lexi kay Caleb. Silly woman. I like your attitude, not you. Naiiling na wika ni Caleb kay Lexi. Napasimangot naman ang dalaga at nakaramdam ng konting kirot sa kaniyang puso. Akala ko pa naman gusto niya na ako. Mangarap ka na lang talaga, Lexi. Bulong ng dalaga sa kaniyang sarili. May sinasabi ka ba? Wala po, sir. At saka, binabawi ko na ang sinabi ko. Diyan ka na nga. Wika ni Lexi. Tamang-tama naman ang pagbukas ng elevator at mabilis na lumabas ng elevator si Lexi. Habang si Caleb naman ay napatangan na lang habang sinusundan ng tingin si Lexi. Wait, what did I do? Bakit bigla na lang nagbago ang mood niya? Baliw ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Caleb sa kaniyang sarili. Napabuntong hininga na lang siya dahil walang maisagot ang utak niya sa kanyang katanungan. Abala sa pagpirma ng papeles si Caleb. Sumasakit na ang ulo niya dahil ang dami niyang kailangang i-review na report. Halos nag-overtime na nga siya sa trabaho ngunit hindi pa rin matapos-tapos ang sandamakmak niyang trabaho. Sumandal si Caleb sa kaniyang swivel chair at ipinikit ang kaniyang mga mata. I think I need a break. Sabi niya sa sarili. Ngunit sa pagpikit ng kaniyang mga mata ay ang mukha ng janitress ang kaniyang nakita. Biglang nagmulat ng mga mata si Caleb. Damn that woman. Isang linggo na rin siyang hindi mawala-wala sa sistema ko. Ano bang nangyari sa akin? Kinulam niya ba ako? Tanong ni Caleb sa kaniyang sarili. Muli siyang bumuntong hininga. I need to distract myself para mawala sa isipan kong babaeng yun. Kailangan ko na yata mag-bar hopping. I will call Gian para samahan ako uminom. I want to be wasted. Just one night. Muling sabi ni Caleb sa sarili. Akwang kukunin ni Caleb ang kaniyang cellphone nang mag-ring iyon. Nagsalubong ang kaniyang kilay nang makitang ang kaniyang Lolo Carlo ang tumatawag. Ano na naman kaya kailangan ni Lolo sa akin? Hindi naman ito parating tumatawag sa akin Tanong niya sa sarili. Inabot niya ang kaniyang cellphone at sinagot ang tawag ng abuelo. Hello, napatawag po kayo. Bungad kaagad ni Caleb sa abuelo. I need to talk to you. This is an important matter, Caleb. Dumiretso ka na lang sa private office ko. See you there. Seryoso ang wika ng kaniyang Lolo Carlo kay Caleb. Tungkol po ba saan to, Lolo? Malalaman mo pag nandito ka na. So hurry up, and I'm waiting for you. Bukas ay aalis ako papuntang England. I will visit your abuela there. Okay, Lolo. See you. Bye. Paalam ni Caleb sa kaniyang Lolo Carlo. Bye. Bilisan mo lang, apo, at ayaw kong maghintay ng matagal. Makahulog ang tura ni Lolo Carlo sa kaniyang apo. Muling napasandal si Caleb sa kaniyang swivel chair at marahang hinimas ang kaniyang sentido. Ano naman po bang balak ni Lolo? Problemang tanong ng binata sa sarili. Bumaga na lang siya ng hangin at muli na lamang sinimulan ang trabaho niya. Pagkatapos nga ng trabaho ni Caleb ay mabilis siyang nagmaniobra papunta sa bahay ng kaniyang abuelo. Good afternoon po, senyorito. Nasa private office po ang lolo nyo. Magalang nabati ng isang katulong sa kaniyang abuelo. Salamat. Pwede bang pakadalan kami ng kape at cake? Or cookies? Gutom ako Thank you. Utos ni Caleb sa katulong. Masusunod po, senyorito. Nagbaw pa muna ang katulong bago tinalikuran si Caleb. Dire-diretso namang pumasok sa loob ng private office ng kaniyang lolo si Caleb. Hi, Lolo. Bati ni Caleb sa kaniyang abuelo bago nakipagkamay. Apo, mas lalo kang gumagwapo Anyway, mabuti na lang at mabilis kang dumating. Ayoko pa naman na naghihintay ako ng matagal. Bati rin sa kaniya ng abuelo. Of course, ayokong paghintay ng matagal ang aking lolo. So, what's the matter, Lolo? Bakit niyo ako pinatawag? Ay nako, hindi ka talaga masayang kasama, apo. Gustong gusto mo kagad na pag-usapan ng tungkol sa sinabi ko. Hindi mo man lang ba ako kukumustahin? Paawa effect na wika ni Lolo Carlo kay Caleb. Lo, I know na maayos ang kalagayan mo. At ayaw ko ng paligoy-ligoy, Lo. Alam mo yun. Magsasalita na sana si Lolo Carlo nang pumasok ang katulong at may daladala itong merienda.
Senyorito Caleb, Don Carlo, ito na po ang inyong merienda. Pahayag ng katulong sa kanila. Thank you. Iwanan mo na kami. Wika ni Lolo Carlo sa katulong na mabilis namang tumalima. Kumuha ng kape si Caleb at dahan-dahang sumimsim sa kaniyang mug. I want to marry a woman, Caleb. Biglang sabi ni Lolo Carlo kay Caleb. Bigla namang naibuga ng binata ang kaniyang iniinom na kape sa harapan ng kaniyang abuelo. What the hell are you doing, Caleb? Galit na sigaw ni Lolo Carlo sa apo. Natapunan kasi ito ng kape ni Caleb. What? What did you say, Lolo? Kasal? Ako gusto mo na ako mag-asawa na? Halos pasigaw na tanong ni Caleb sa kaniyang abuelo. Don't shout at me, brute. And look, what did you do to me? Galit na wika ni Lolo Carlo sa apo. Lo, hindi ko naman kasi kasalanan kung naibuga ko yung kape na nainom ko. Sa binigla niyo ako eh. Depensa ni Caleb sa sarili. You know what? Kung hindi kita apo, baka kanina pa kita tinris na parang kuto. You can't do that, Lo. Ako lang nag-iisang lalaki na apo mo. So, sinong magmamana ng mga iiwan yung negosyo? Don't you dare blackmail me. I'm just saying the truth, Lolo. Nakangisi na pahayag ni Caleb sa kaniyang lolo. Well, may tama ka nga dyan na po. Kaya nga kita kinausap ay dahil sa mana mo. Ibibigay mo na po ba sa akin ang mana ko, Lolo? Excited na tanong ni Caleb sa kaniyang Lolo Carlo. Oo naman, ibibigay ko na sa iyo ang mana mo. Pero may isang kondisyon ako, Apo. Seryosong pahayag ni Lolo Carlo kay Caleb. But, anong kondisyon naman yan, Lo? Magpakasal ka muna. Kapag may babae ka nang nahirap sa akin at nagpakasal kayo this month, ay ibibigay ko na ang mana ko sa iyo. At huwag kang magkakamaling makipag-divorce, Caleb. Dito sa Pilipinas ka magpakasal. Siyempre dapat maging bonggang kasal ng babaeng mapipili mo. I will give you 2 weeks para maghanap ng babaeng pakakasalan. At dito lang ang may papayo ko. Choose wisely. Pagkatapos yung sabihin ng kaniyang abuelo ay umalis na ito at naiwan siyang nakatulala sa kawalan. Sa kabilang banda naman ay kanina pa iyak ng iyak si Lexie. Inatake kasi sa puso ang kaniyang ama at ngayon nga ay nasa loob pa ito ng emergency room at ginagamot ng mga doktor. Anak, tahan na. Hindi matutuwa ang itay mo kung iniiyakan mo siya. Pagpapatahan ni Aling Berta sa kaniyang anak na si Lexie. Pero, kasi nay, natatakot ako eh. Sumisinghot-singhot na wika ni Lexie. Natatakot saan? Malakas ang itay mo at kayang-kaya niyang lagpasan si kamatayan. Maging matatag lang tayo. Alam kong kaya po ni itay ang mabuhay. Pero iba kasi ang ikinakatakot ko na eh. Ano bang ikinakatakot mo, anak? Sabihin mo sa akin at nang matulungan kita. Sabi ng kaniyang ina. Malabo niyo rin po akong matutulungan, inay. Natatakot kasi akong hindi tayo makalabas ng hospital dahil wala tayong pambayad. Ayoko pong dito tumira, nay. Ang dami pong multo. Sagot niya sa kaniyang ina at muling humagulgol ng iyak. Malakas na pinalo ni Aling Berta ang braso ng kaniyang anak na labis na inis dahil sa sinabi nito. Walang yakang bata ka? At ang multo talaga ang ikinatatakot mo at hindi ang itay mo na nasa emergency room? At saka anak, hihingi naman tayo ng tulong sa gobyerno ah. Government hospital naman to. Yun nga ang masaklap na eh. Dahil dinala niyo si itay dito sa private hospital. Muni na namang nahumagulgol ng iyak si Lexie. Natulala si Aling Berta at nang sumagi sa utak niya ang sinabi ng anak ay nakisama na rin ito sa paghagulgol. Kaya nang lumabas ang doktor ay agad na tumingala ang dalawa. Mrs., huwag na po kayong umiyak. Maayos na po ang kalagayan ng asawa mo. Ililipat na lang namin siya sa private room. Imporma ng doktor na gumamot sa itay ni Lexie. Nang marinig ng mag-ina ang private room ay muli na naman silang humagulgol ng iyak. Mrs., Iha, huwag na kayong umiyak dahil ayos na naman ang kalagayan ng pasyente. Dok, hindi naman yun yung iniiyak namin eh. Kundi ang malaking hospital bill na babayaran namin. Di ba, Nay? Umiiyak na tanong ni Lexie sa ina. Oo, Dok. Nag-aalala kami ng anak ko kung saan kami kukuha ng pambayad sa ospital. Umiiyak din na sagot ni Aling Berta. Napatanga ang doktor sa mag-ina dahil sa sinabi nila. Akala ko nag-aalala kayo sa asawa mo eh. Sabi ng doktor. Masamang damo po yan kaya matagal pang mamatay. Sagot ni Aling Berta. Hala ka, Nay. Sinabi mong masamang damo si itay. Anak,
Huwag mong sabihin sa itay mo. Lagot ako mamaya. Talagang lagot kayo, Nay. Tumikhim ang doktor sa sagutan ng mag-ina. If you'll excuse me po, may iba pang pasyente. Paalam ng doktor sa mag-inang Berna at Lexi. Sige po, Doc. Maraming salamat sa pagsakip ng buhay ng asawa ko. Pagsasalamat ni Aling Berta. Walang anuman. Trabaho ko po yun. Tumango lang si Aling Berta, sabay silang nagtungo sa private room nang lumabas ang nurse na siyang maghahatid sa itay ni Lexi papunta sa recovery room. Sana makahanap ako ng perang pambayad sa ospital ni Itay. Ikaw na lang po ang pag-asa ko, Panginoon. Amen. Dasal ni Lexi sa Panginoon. Dahil sa sinabi ng kaniyang abuelo ay hindi makatulog ng maayos si Caleb. Panay ang isip niya kung sino ang babaeng pwede niyang ayaing magpakasal. Ayaw niyang magpasubo sa babaeng peperahan siya o di kaya naman ay sasakalin siya sa kanilang kasal. Anong gagawin ko? I need an advice. Kailangan kong tawagan si Gian para bigyan ako ng advice. Kausap ni Caleb sa kaniyang sarili. Mabilis nga nitong tinawagan si Gian. Gian pare, kailangan ko ng advice mo. Walang paligoy-ligoy na wika ni Caleb sa kaibigan. Oh sure, ano yun? Tanong ni Gian sa kaibigan. Kasi si Lolo eh. Pinipilit niya ako magpakasal. Ibibigay niya lang ang mana sa akin kapag nagpakasal ako. And he only gave me 2 weeks para maghanap ng mapapangasawa. Ang dali naman ng solusyon mo. Magpalagay ka ng tarpaulin sa labas ng hotel mo. Wanted. Wifer for hire. Yan ang ilagay mo. Great bro. Salamat sa idea mo. Nakangiti na pasasalamat ni Caleb sa kaibigan. It's nothing bro. Pero kailangan may agreement kayo ng babaeng pakakasalan mo. Matalino ang lolo mo at alam kong hindi ka basta-basta makakatakas na papasukin mo. Kaya kung ako sa'yo, 2 years lang dapat ang pagsasama nyo. After 2 years, makipag-anal ka na sa kanya. No string attached bro. Para mas safe. Muling advice ni Gian kay Caleb. Sandaling napaisip si Caleb. You're right bro. Bye. Mabilis na paalam ni Caleb sa kaibigan. Kaya ng araw na iyon ay tumawag si Caleb sa HR department para maglagay ng wanted wife for hire sa labas ng pagmamayari niyang hotel. Papasok na si Lexi sa hotel na kaniyang pinapasukan. 2 araw na rin nasa ospital ang kaniyang itay at unti-unti na itong gumagaling. Kaya lang ang sabi ng doktor, kailangan pa raw na obserbahan ang kalagayan ng kaniyang ama. Tumingala si Lexi sa kalangitan ng mahagip ng kaniyang paningin ang isang malaking tarpaulin na may nakalagay na wanted wife for hire. At mas lalong nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makitang sa CEO's office magpapasa ng resume. Hindi na nag-isip pa si Lexi at mabilis na tumakbo papasok sa private elevator. Ma'am, bawal po kayo dyan sumakay. Malakas na saway sa kanya ng security guard. Sorry manong, nagmamadali po kasi ako eh. Malakas na sigaw ni Lexi sa security guard at nagpisahin bago tuluyang sumara ang elevator. Hindi na nakahabol pa ang gwardya. Wala siyang dalang resume pero susubukan niya pa rin makipag-usap sa CEO. Sir Caleb, sana maalala mo pa ako at sana pumayag kang pakasalan ako. Please, tulungan niyo po ako. Panalangin ni Lexi sa Panginoon. Inayos niya pa ang sarili. Para siyang zombie sa itsura niya. Ilang araw kasi siyang walang maayos na tulog kakaisip kung saan kukuha ng pera pambayad sa ospital at mukhang ito na ang tamang pagkakataon. Mabilis na lumabas ng elevator si Lexi nang bumukas iyon. Nakita niya ang mga babae na nakapila sa labas ng CEO office ni Caleb Rosales. My goodness, ang dami kong kalaban. Ang gaganda at yayaman pa. Mahinang bulalas ni Lexi. Nagulat pa siya nang lumabas na babaeng umiiyak. Mukhang hindi ito natanggap. Huminga siya ng malalim at patakbong tinungo ang office ni Caleb. Hoy, nauna kami! Sigaw ng isang babae na blonde ang kulay ng buhok. Ngunit hindi niya iyon pinakinggan. Muli na naman itong sumigaw. Pinatawag ako ni Sir Caleb no? Importante raw. Pagsisinungaling ni Lexi at tuluyan ang pumasok sa loob ng office ni Caleb. Habang si Caleb ay sumasakit na ang ulo sa mga babaeng nagpapasa ng resume niya, lahat ay walang pumasok sa panlasa niya. Mukhang mali yata ang advice ni Gian sa akin ha. Sasakit pang ulo ko dahil sa mga babaeng nag-a-apply bilang asawa ko. Kausap ni Caleb sa sarili. Nagulat siya nang biglang pagbukas ng pinto ay humahangos na babae ang pumasok. Kumunot ang noo ni Caleb nang mamukaan ng babae. Siyang janitress na tinulungan ko ah. Bulong ni Caleb sa sarili. Hey, ano ginagawa mo rito sa office ko? Did you need everything? Sunod-sunod na tanong ni Caleb sa dalaga. Nagulat pa ang binata nang lumuhod sa harapan niya si Lexi.
Sir Caleb Rosales, pakasalan niyo po ako. Sana akong piliin niyo, sir. Hindi mo ako magiging sakit ng ulo. Magiging matapat po akong asawa sa inyo. At saka sir, fresh na fresh pa po ako as in, virgin. Virgin na virgin po. Wala po akong naging boyfriend. Marunong din ako sa gawaing bahay, magluto at maglaba. May asawa ka na, may katulong ka pa. Di ba sir, na makakatipid ka po kung ganun? Sige na po sir, pumayag na po kayo. Pakiusap ni Lexie sa binata habang nakaluhod. Nakaawang ang labi ni Caleb habang nakatingin sa dalagang janitress. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito. Teka nga lang, bakit gusto mong pakasalan kita? Magkasalubong ang kilay na tanong ni Caleb sa dalaga. Dahil sa pera mo. Anong sinabi mo? Gusto kitang pakasalan dahil sa pera mo. Ikaw lang makakatulong sa akin sa pagbayad ng ospital. Wala akong pera. Nasa isang private hospital si Itay. Kaya sana naman tanggapin mo ko. Ako na lang ang pakasalan mo. Muling pakiusap ni Lexie sa binata. Sandaling napaisip si Caleb. Kung siya ang pakakasalan ko ay hindi ako mahihirapang pasunurin siya at mukhang hindi ko naman siya magugustuhan. Kaya bago pa sumabog ang ulo ko sa mga babaeng nag-a-apply bilang asawa ko, ay mas mabuting itong janitress na lang ang pakasalan ko. Sabi ng isip ni Caleb. Sige. Ikaw ang pakakasalan ko pero may kondisyon ako sa'yo. Payag ka ba? Tanong ni Caleb sa dalaga. Kahit ano pa yan sir. Basta ang malaga ay mabayaran ko ang hospital bill ni Itay at makompleto ang kaniyang mga gamot. Yun lang naman ang mahalaga sa akin eh. Okay, tumayo ka na riyan. I will call my secretary para paalisin ang mga babaeng nag-a-apply. Mabilis ngang tinawagan ni Caleb ang kaniyang sekretary at sinabing may napili na siyang pakasalan. Maraming salamat Sir Caleb. Thank you talaga. Nakangiti na pasasalamat ni Lexie sa binata. From now on, don't call me Sir Caleb. It's Caleb. Lalo na't magiging mag-asawa na tayong dalawa. Okay? Opo, naiintindihan ko. Scratch the opo. Sa edad kong 31, hindi pa ako ganun katanda. Nakasimangot na wika ni Caleb sa dalaga. Ay pasensya na, pasensya ka na Caleb ah. At saka 25 pa lang ako. Not bad at all. And your name is? Lexie Gomez po. Caleb, ako si Lexie Gomez. Mabilis na pakilala ni Lexie sa binata. Isang po mo pa at hahalikan na kita. Pananakot ni Caleb sa dalaga. Wala sa sariling nahawakan ni Lexie ang labi niya at wala sa sariling kinagat iyon. Mas lalo lang tuloy na namula ang kaniyang labi. Nang matitigan ni Caleb ang mapupulang labi ni Lexie, ay parang gusto niya itong sunggaban ng halik. Sunod-sunod na katok ang gumiba sa katahimikan ni na Caleb at Lexie. Tumikhim muna si Caleb bago nagsalita. Come in. Malakas na sigaw ng binata. Bumukas ang pinto at iniluwa noon ng sekretary ni Caleb. Sir, nakahanda na po ang garden wedding para sa kasal niyo bukas. Imporma ng sekretary ni Caleb sa binata. Ganun ba? Sige, salamat. Bukas ng kasal. And I want to be the perfect. Sige po. I will check the venue and the food kung wala na bang kulang. Paalam ng babae kay Caleb. Okay, thank you. You're welcome, sir. Tuluyan na ngang lumabas ang babae sa office ni Caleb. Teka lang, bukas ka agad ang kasal ko. Paano yan? Nasa ospital pa si Itay. Si Inay na lang ang pupunta sa kasal ko. Malungkot na wika ni Lexie. Tumayo ka na riyan. Let's talk to his doctor kung pwede na ba siyang makalabas ng ospital. Pero, pangalawang araw niya pa lang eh. Kailangan pang obserbahan ang kalusugan niya. Then after the wedding, punta natin kaagad siya. At saka by cellphone naman. Pwede natin siyang i-video call para makita ka niyang habang kinakasal ka sa akin. Paliwanag ni Caleb kay Lexie. Talaga? Gagawin mo talaga yan para sa akin? Hindi makapaniwalang tanong ni Lexie kay Caleb. Oo naman. You're going to be my wife at magiging pamilya ko na rin sila. But of course, katulad ng sinabi ko kanina, may agreement tayong dalawa. Anong agreement ba yan? Kahit ano gagawin ko. That's good to hear. Well, magiging kasal lang tayo sa loob ng 2 taon. After 2 years ay magpapafile ako ng annulment. Then, bawal kang magkagusto sa akin. Don't you ever dare to fall in love with me. Understand? Seryosong wika ni Caleb kay Lexie. May pinong kirot ang naramdaman ni Lexie dahil 2 taon niya lang magiging asawa si Caleb. Sagrado ang kasal at gusto niyang maging lalaking pakakasalan niya ay siya na ang magiging kasama niya hanggang sa kaniyang pagtanda. Ngunit mababali na ang kaniyang paniniwala. Oo naman. Yan lang ba? Kayang-kaya ko yan. Ikaw rin ah. Bawal kang may love sa akin.
Pabirong wika ni Lexi sa binata. You're not my type. Kaya malabong magustuhan kita. Ha? Sinabi mo yan, Kapag talaga na-inlove ko sa akin, huyo ko talaga. Tayo na, Lexi. Punta na natin sa ospital ang itay mo. Aya ni Caleb kay Lexi, na agad namang sinang-ayunan ng dalaga. Masayang-masaya ang mga magulang ni Lexi nang ipakilala ng dalaga si Caleb bilang kaniyang nobyo. At pumayag din silang magpakasal si Lexi kay Caleb. Mabilis na nakasundo ni Caleb ang kaniyang mga magulang. Tinawagan ni Caleb sa kaniyang mga magulang at sa kanyang abuelo ang pagpapakasal niya bukas sa babaeng napili niya. Masaya naman si Lolo Carlo, ngunit ang mga magulang ni Caleb ay may pag-aalala para sa kanilang anak. Kinabukasan ay nakahanda na ang lahat para sa kasal ni Caleb at Lexi. Kabadong-kabado si Lexi, hindi niya kasi inaasahan na magiging mabilis ang lahat. Isang magandang gown ang suot ni Lexi. Hindi siya ang namili pero nagustuhan niya ang disenyo ng wedding gown niya. Hindi iyon masyadong sexy, medyo conservative pa nga eh. At katulad nga ng inaasahan ni Lexi, hindi makakadalo ang kaniyang ama. Ngunit ipinangako ni Caleb na pagkatapos ng kasal ay bibisita kaagad sila sa ospital. Pero may cellphone naman at mapapanood pa rin ng itay ni Lexi ang kasal nila ng binata. Anak, ang ganda-ganda mo naman. Hindi ako makapaniwala na ikakasal ka na. Naging emosyonal ang wika na ina ni Lexi. Inay naman, huwag kayo umiyak at papangit ka niyan eh. At saka, ayokong umiyak ka ngayon, inay. Dapat masaya ako dahil ikakasal na ako. Pambabara ni Lexi sa ina. Nakaani naman ng kirot sa tagiliran si Lexi. Ikaw talagang bata ka, oo? Nagmo-moment ako, binabara mo pa. Uy, ang ganda ng bride. Sige na po. Posisyon na, bilis na. Sigaw ng bakla na siyang organizer ng kasal. Mabilis namang tumalima ang mag-ina. Dahan-dahang lumakad si Lexi sa red carpet na nasa sahig. Hawak niya ang isang bouquet ng bulaklak. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa sobrang kaba at excitement na nararamdaman niya. Nasa gilid niya ang kanyang ina, medyo emosyonal pa rin si Aling Berta. Habang si Caleb ay halos lumuwa ang mga mata at nakaawang ang kanyang labi ng pagmasdan kung gaano kaganda ang kaniyang mapapang asawa. Iho, mukhang tama ka yata ng babaeng pinili. Pabulong na wika ni Lolo Carlo sa kaniyang apo. I agree, Papa. She's pure and beautiful. What do you think, hon? Baling ng ama ni Caleb na si Calvin sa asawa nitong si Eliza. Isang ngiti ang namutawi sa labi ni Eliza. You're right. Mukhang ngayon pa lang ay magkakasundo na kaming dalawa. Komento ni Eliza. Sa wakas ay nasa harapan na nga ni Caleb si Lexi. Caleb, anak. Alam ko ngayon lang natin nakilalang isa't isa pero ito lang ang hiling ko sa'yo. Sana habang buhay mong magsama ang aking anak. Isang sagrado ang kasal. Kayo ang pinagbuklod ng Diyos at tanging ang Diyos lang ang makakapag-ipahiwalay sa inyo. Seryosang pahayag ni Aling Berta kay Caleb. Makakaasa po kayo, inay. Seryoso ring sagot ni Caleb. Aasahan ko yan at naway mahalin niyo ang isa't isa. Huling bili ni Aling Berta bago ibinigay ang kamay ni Lexi kay Caleb. Natulala pa saglit si Caleb sa kagandahan ni Lexi. Nasa harap na sila nang magkakasal sa kanila. Pagkatapos mamaya ng kasal at pagpirma ng marriage certificate ay pipirmahan din ni Lexi ang agreement nila ni Caleb na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Let's gather everyone to witness the nuptial of Caleb Rosales and Lexi Gomez. Paunang sabi ng pari at sinimulan na ang seremonyas ng kasal. Ikaw, Caleb, tinatanggap mo ba bilang kabiyak si Lexi sa hirap man o ginhawa at nangangako kang mamahalin siya habang buhay at tanging kamatayan lamang ang magpapahiwalay sa inyong dalawa? Tanong ng pari kay Caleb. Tinatanggap ko po, Father. Mabilis na sagot ni Caleb sa tanong ng pari. Ikaw, Lexi Gomez, tinatanggap mo ba bilang kabiyak si Caleb Rosales sa hirap, man o ginhawa at nangangako kang mamahalin siya habang buhay at tanging kamatayan lamang ang magpapahiwalay sa inyong dalawa? Opo, Father. Sagot ni Lexi sa pari. Ngayon, isuot niyo na ang singsing sa isa't isa at sabihin ng vow ninyo para sa isa't isa. Kinuha ni Caleb ang singsing at isinuot sa palasinsingan ni Lexi habang sinasabi ang mga katagang ito. Lexi, ang singsing na ito ang simbolo ng pagmamahal ko sa iyo. At ito rin ang simbolo na ako ay sa iyo at ikaw ay akin lamang.
Sabi ni Caleb kay Lexi. Bro, ayusin mo yung baw mo. Lyrics ng kanta yan eh. Sigaw ni Gian sa kaibigan. Matalim na tiningnan ni Caleb ang kaibigan. Kung wala lang sila sa harapan ng maraming tao, ay baka kanina pa sinakal ni Caleb si Gian. Kinuha naman ni Lexi ang singsing na para bang kay Caleb na isusuot iyon sa palasinsingan ng asawa sabay sabing, Caleb, isuot mo ang singsing na ito tanda ng aking pagmamahal para sa iyo. Ito rin ang tanda ng aking katapatan sa iyo. At kagaya ng sabi mo kanina, ang singsing na ito ay simbolo na ako'y sa iyo at ikaw ay akin. Kaya kung mangangaliwa ka, siguraduhin mong hindi ko malalaman. Kundi, ay goodbye, jumbo hotdog mo. Nakangiti na pahayag ni Lexi sa asawang si Caleb. Malakas na nagsitawanan ng mga bisita maging ang kanilang mga magulang, ngunit mas malakas na tumawa si Gian. Bro, lagot ka kay misis. Kapag nag-aya ka ng bar hopping, sasamahan kita. Pero kung magiging third eye ng misis mo, ngayon pa lang matakot ka na. Malakas na pangangansyaw ni Gian sa kaibigan. Gusto niya itong asarin. Manahimik ka na lang pwede ba? Hindi mapigilan ni Caleb ang sawayin ng kaibigan na tinawanan lang ng huli. At ngayon sa kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos sa akin, kayong dalawa Caleb Rosales at Lexi Gomez Rosales, ay inihahayag ko ng mag-asawa na. Pwede mo nang halikan ang iyong asawa. Pagtatapos ng pari sa seremonyas ng kasal, itinaas ni Caleb ang belong suot ni Lexi. Nagtitigan muna ang dalawa. Parehong malakas ang tibok ng kanilang mga puso. Unti-unting bumaba ang mukha ni Caleb hanggang sa naramdaman na lamang ni Lexi na naglapat na ang labi nila ng asawa. Mariing napapikit si Lexi. It's her first kiss. At kakaiba ang kaniyang naramdaman. May kuryenteng biglang dumaloy sa kaniyang katawan. Malakas na palakpakan ang sumalubong sa bagong kasal. Pulang-pula ang mukha ni Lexi dahil unang beses niya palang nahalikan. You have a smooth and sweet lips, misis ko. Bulong ni Caleb kay Lexi. Biglang nagsitayuan ang mga balahibo sa katawan ni Lexi nang dumampi sa kaniyang balat ang mainit na hininga ng asawa. Ha? Paano mo naman nasabi? At saka, first kiss ko yun. Namumula ang mukha na sabi ni Lexi. I am glad that I'm your first kiss. At ako rin ang magiging first mo sa lahat. So, ready yourself to our honeymoon. Ha? Honeymoon? Mrs. ko? Nauutal na tanong ni Lexi sa asawa. Yes, Mrs. ko. May honeymoon tayong dalawa. We are married after all. Pwede bang pass muna sa honeymoon? Natatakot ka? I won't bite you, Mrs. ko. But, I can pleasure you. Pili ang wika ni Caleb sa asawa. Sunod-sunod na napalunok si Lexi. Hindi pa kasi ako handa eh. 5 days. Bigyan mo ko ng 5 araw para ihanda ang sarili ko. Pakiusap ni Lexi kay Caleb. I can't wait that long, Mrs. ko. Mabilis namang sagot ni Caleb. Mrs. ko ng Mrs. ko dyan eh. So tatawagin na bakit ang mister ko? I love it. I will call you Mrs. ko. And you will call me Mister ko. Ang sarap sa pandinig, Mrs. ko. Okay. Tayo na at baka hinahanap na tayo sa reception. Ayan na ni Lexi sa asawa. Umiwas ka lang sa honeymoon eh. Biro ni Caleb. Hindi ako umiiwas. Tayo na. Nauna nang naglakad si Lexi pero hinabol siya ni Caleb at hinawakan sa siko. Nasabi ko na bang ang ganda mo ngayon? Pabulong na tanong ni Caleb sa asawa. Hindi pa, bakit? Mahalaga ba yun? You're beautiful, Lexi. Hindi ko akalain na ang ganda-ganda mo pala. Muling bumilis ang pagtibok ng puso ni Lexi. Ikaw rin naman ang gwapo-gwapo mo. Nakangiti na puri ni Lexi sa asawa. I know, right? Yabang? Napairap na wika ni Lexi at tinawanan lang si Caleb. Katulad nga ng pangako ni Caleb sa ama ni Lexi, pagkatapos ng kasal ay salo-salo, ay agad nilang binisita ang ama ni Lexi sa ospital. Salamat, iho. At hindi mo ako binigo. Nakangiti na wika ni Mang Kiko sa binata. Wala pong problema, itay. At saka ipapaalam ko muna si Lexi sa inyo. Magtutungo po kami sa Paradise Island. Private resort po yun. Doon kami mag-honeymoon. Nakangiti na pahayag ni Caleb kay Mang Kiko. Anong honeymoon ang pinagsasabi mo? Pabulong na sita ni Lexi sa asawa. Ngunit hindi siya nito pinansin. Iho, huwag ka nang magpaalam sa akin. Ibinigay ko na ang karapatan mo bilang asawa ng anak ko. Mag-iingat kayong dalawa at inaasahan ko ang magiging apo ko sa inyo. Nakangiti na wika ni Mang Kiko. Wala pong problema. Kahit ilang apo ihilingin ninyo.
Kayang-kaya ko namang ibigay. Lihim na siniko ni Lexi ang asawa. Manhimik ka. Walang mangyayaring honeymoon. Hindi pa ako handa. Muling pabulong ni Lexi kay Caleb. Malakas na tumawa si Mang Kiko at tinapik-tapik pa ang kamay ni Caleb. Gusto ko yan, iho. Gusto ko ng maraming apo para mawala ang sakit ko. Itay, please po, manahimik na kayo. Namumula na ang mukha ni Lexi dahil sa labis na kahihiyan. Naku ang anak ko, nahihiya pa. Huwag ka nang mahiya, dumandi naman kami ng inay mo dyan eh. Alis na po kami, tay. Babalik na lang po kami pagkatapos ng aming bakasyon. Honeymoon, misis ko. Pagtatama ni Caleb sa kanya. O siya, sige na. Humayo kayo at magparami. Biro ni Mang Kiko sa anak. Itay naman eh. Pwede po bang manahimik na lang kayo? Nakasimangot na saway ni Lexi sa ama. Halika nga anak, payakap muna. Hindi na ikaw ang prinsesa ko na parating nagpapakarga sa akin noon. Ngayon ay dilika ka na ng iyong sariling pamilya. Sana magpakatatag kayo sa anumang pagsubok na harapin ninyong mag-asawa. Maliwanag ba? Masuyong paalala ni Mang Kiko sa kaniyang anak. Niyakap naman ni Lexi ang kaniyang ama. Salamat sa paalala, itay. Mahal na mahal ko po kayo ni inay. Mahal na mahal ka rin namin anak. At salamat dahil napakabuti mong anak. Ang swerte-swerte namin sa'yo ng inay mo. Wika rin ni Mang Kiko kay Lexi. Wag na po kayo mag-alala, tay. Maayos na po ang bill ninyo. At ibibigay na lang sa inyo yung mga gamot na kakailanganin ninyo. Nag-hire na rin po ako ng nurse na mag-aalaga sa inyong kulusugan. At saka tay, kung pwede sana ay sa bahay na lang muna kayo tumuloy. Wala namang pong tao sa bahay para mas maging maayos ang kalagayan ninyo. 1 linggo lang naman ang honeymoon namin ng asawa ko. Nako, nakakaya naman kay Caleb. Naging pabigat na kami ng asawa ko sa inyong mag-asawa. Itay, hindi na po kayo pabigat. Kapamilya ko na kayo. Mga magulang kayo ng asawa ko kaya dapat lang naalagaan ko rin kayo. Anak, ang swerte-swerte mo sa lalaking napili mong maging kabiyak habang buhay. Sige na, kung yun ang gusto mo iho, hindi ako tututol. Maraming salamat sa kabutihan mo. Sinserong pasasalamat ni Mang Kiko kay Caleb. Wala po yun tay. Ang driver at ang sekretarya ko nang bahala sa inyo. Ibibilin ko kayo sa kanila. Wika ni Caleb sa ama ng kaniyang asawa. Matapos na magpaalam ang mag-asawang Lexi at Caleb, ay umalis na kaagad ang mga ito. Sumakay sila ng chopper na pagmamayari ni Caleb at inihatid sila sa Paradise Island. Nasa loob na ang mag-asawa sa kanilang cottage na inuokupa. Nakakapagod palang biyahe papunta rito. Pero worth it naman dahil ang ganda ng paligid. Ang presko ng simoy ng hangin at ang linaw-linaw ng dagat. Nakangiti na komento ni Lexi sa asawa. Mabuti naman at nagustuhan mo. 1 linggo lang tayo rito bago tayo bumalik sa Manila. So kailangan nating sulitin ang 1 linggo na yun na magkasama misis ko. Pilyong wika ni Caleb kay Lexi. Kung ano man yung iniisip mo, wag mo nang ituloy. Lalaban ako. Wala sa usapan natin ng mag-aano tayong dalawa. Misis ko, baka nakakalimutan mong ikaw nagsabi na fresh ka pa at virgin. At dapat na alam mong ginagawa talaga ng mag-asawa ng ganung bagay. Lalaki ako at may pangangailangan din. Huwag mong sabihin na pagjajatahin mo ko sa loob ng 2 taon. Oo nga, sinabi ko sa iyo yun. Pero huwag mo naman akong biglain. First time ko nga, no? Kaya kinakabahan pa ako. Don't worry, ako na bahala sa'yo, misis ko. Patuloy na pangaasar ni Caleb kay Lexi. Magpahinga muna tayo. Diyan ka na. Tsaka, maluwang ang sala kaya doon na lang ako matutulog. Ikaw na rito sa kama. Imporma ni Lexi sa asawa. No, sa iisang kama lang tayo. Ayokong nadududa si lolo sa atin. We should act like a perfect couple. Pero wala naman dito ang lolo mo eh. Hindi niya malalaman na hindi tayo magkatabing matulog. Kahit na, baka makasanayan mo eh. Di, maga tayong mabubuko. Muling paliwanag ni Caleb kay Lexi. Walang nagawa si Lexi kundi ang sumang-ayon sa asawa. Pagod na pagod si Lexi, kaya naman ay mabilis siyang nahiga sa kama. Pumasok naman si Caleb at nakita ang asawang nakahiga sa kama. Nakaramdam siya ng init ng katawan. Kaya lang, pinipigilan niya ang sarili dahil ayaw niyang mabigla si Lexi. Ngunit nakaisip ng kalokohan si Caleb. Ready ka na ba sa lagay na yan? Tanong ni Caleb sa asawa. Biglang napabangon si Lexi sa kanyang pagkakahiga. Nanlaki ang mga matang tiningnan niya ang asawa. Uy, walang ganyanan. Sinabi ko naman sa'yo yung bigyan mo ko ng 5 araw para maging handa. Well, I'm horny and I want my wife to do her job. Pili yung wika ni Caleb sa asawa.
Bumangon si Lexi at tumayo sa gilid ng kama, habang si Caleb naman ay hinubad ang t-shirt at inihagi sa ibabaw ng kama. Mas lalong nalaki ang mga mata ni Lexi sa ginawa ng asawa. Unti-unting lumapit si Caleb sa kanya. Dahil sa pagkakataranta, ay tumakbo si Lexi sa gilid ng kama. Come on, Mrs. ko. Gawin mo ang trabaho mo bilang asawa ko. Muling pangaasar ni Caleb kay Lexi. Nakalapit na si Caleb kay Lexi. Na-corner niya ang kaniyang asawa sa side table. Anong gagawin mo? Nauutal na tanong ni Lexi sa asawa. Halika na, tubarang ka. Maagap na sagot ni Caleb sa asawa. Nang hawakan ni Caleb ang laylayan ng damit ni Lexi ay wala sa sariling. Nahawakan ni Lexi ang lampshade sa gilid ng side table at hinampas sa ulo ni Caleb. Anong ginawa ko? Caleb, mister ko, gising, huy, gising! Malakas na niyog-yog ni Lexi ang asawa, ngunit hindi nagising si Caleb. Kaya naman binuhat niya si Caleb at inihiga sa ibabaw ng kama. Dahil sa labis na kaba at pagod ni Lexi ay nakatulog siya katabi si Caleb. Nagising si Caleb na masakit ang kaniyang ulo. Nang maalala ang ginawa sa kanya ni Lexi ay napasimangot siya. Paano yung nagawang hampasin ang ulo ko? Bulong ni Caleb sa sarili. Akma siyang babangon nang mahagip ng kaniyang mga mata ang asawa na mahimbing na natutulog sa kama. Hindi alam ni Caleb kung bakit may humaplo sa puso niya para kay Lexi. Napahawak siya sa ulo niya. Mabuti na lang at hindi masyadong malakas ang pagkakahampas sa kanya niyang asawa. Ibang klase ka rin. Binibiro lang naman kita kanina eh. Bakit ang seryoso mo naman? Naiiling na natatawang tanong ni Caleb sa natutulog na asawa. Mahina niyang hinaplos ang pisngi nito. Naramdaman ni Lexi na parang may nagmamasid sa kanya kaya mabilis siyang nagmulat ng mga mata. Nagulat pa siya nang may mamulatan si Caleb na nakatitig sa kanya. Maayos na bang pakiramdam mo? Guilty na tanong ni Lexi sa asawa. Hindi maayos ang pakiramdam ko. Masakit pa nga ang ulo ko eh. Bakit mo naman kasi ako hinampas? Pwede kitang kasuhan ng brutality niyan. Pahayag ni Caleb, pero ang huling sinabi ay biro niya lamang sa asawa. Sorry ah, nabigla lang naman kasi ako eh. Sabi ko naman sa iyo, first time ko lang. Paghingi ni Lexi ng pasensya sa asawa. Mawawala lang naman tong sakit ng ulo ko kapag hinalikan mo ko eh. Ha? Anong sinabi mo? Ang sabi ko, halikan mo ko para mawala ang sakit ng ulo ko. Ikaw kaya ang may kasalanan kung bakit ako nahimatay. Pangungonsensya ni Caleb sa asawa. Napanguso naman si Lexi sa sinabi ni Caleb. Kaya mo yun, Lexi. Pinasok mo to at maging mabait din naman siya sa mga magulang mo. Suklian mo ang kabaitan niya. Sabi ng isip ni Lexi. Sige, saan kita hahalikan? Nahihiyang tanong ni Lexi sa asawa. Totoo? Halikan mo talaga ako? Hindi makapaniwala na tanong ni Caleb kay Lexi. Oo naman, mag-asawa na tayo at pwede na kitang halikan anumang oras na gusto ko. Nakangiti na wika ni Lexi kay Caleb. Damn, I like this side of you. And of course, pwede mo kong halikan kahit saan. At kahit anong oras pa yan. Handa na akong mahalikan ng mahal kong asawa sa lips ko. Excited na wika ni Caleb sabay nguso. Pumikit ka muna. Utos ni Lexi sa asawa. Nope. Gusto kong mahalikan mo ko habang dilat na dilat ang mga mata ko. Napanguso naman si Lexi. Okay. Nakangiti na wika ni Lexi. Kahit na kinakabahan siya ay inilapit niya pa rin ang kaniyang mukha at mabilis na hinalikan sa labi ang asawa. Agad ding lumayo si Lexi kay Caleb. Yun na yun? Mukhang kailangan kitang turuan kung paano humalik ng tama, misis ko. Ganito ang tamang paghalik sa asawa. Pagkatapos iyong sabihin ni Caleb ay agad niyang kinabig ang asawa at narubdob na hinalikan sa labi. Mapaghanap at mapusok ang bawat bahagod ni Caleb sa labi ni Lexi. Nang maramdaman ang init ng katawan ni Lexi ay agad na naglaho ang inhibasyon sa kaniyang katawan. She kissed her husband back. Pareho ang intense. Mapaghanap at mapusok. Unti-unting nakakalas ang mga damit ng mag-asawa. Basta na lang iyong itinapon sa kung saan. Nang pareho na silang hubad, ay inilayo na muna ni Caleb ang kaniyang sarili sa asawa at tinitigan niya ito sa mga mata. Handa ka na ba? O gusto mong itigil natin to? Hinihingal na tanong ni Caleb sa asawa. Parehong may pagnanasa sa mga mata ng bawat isa. Handa na ako, mister ko. Handa na akong isuko ang pinakaiingatan kong pagkababae sa'yo. Pagpayag ni Lexi. Sigurado ka na ba? Hindi ka ba magsisisi sa desisyon mo? Magkakahiwalay rin, wag mo nang ituloy ang sinasabi mo. Ibinibigay ko na ang karapatan mo bilang asawa ko.
At hindi ako magsisisi kailanman. Kaya ituloy mo na ang naumpisahan na natin. Seryosong wika ni Lexie sa asawa na naging hudyat nang sinabi ni Lexie para angkinin siya ng kaniyang asawa. Muling nagsanib ang kanilang mga labi. Ilang sandali pa ay napunit na nga ang pinakaiingatang pagkababae ni Lexie. Tuluyan na niyang isinuko ang kaniyang sarili sa kaniyang asawa. Hindi lang isa kundi ay ilang beses pang naulit ang pag-iisa nilang mag-asawa. Sa loob ng isang linggo na pagsasama ng mag-asawa sa Paradise Island ay naging masaya ang mga ito. They make love at the night until dawn. Dahil crush ni Lexie si Caleb noon pa, ay hindi siya nagsisi na ito ang kaniyang binigyan ng kaniyang sarili. At isa pa ay kasal na rin naman silang dalawa. Bumalik na ang mag-asawa sa Manila, sa bahay ni Caleb. Nandun rin nakatira ang mga magulang ni Lexie. Mga anak, maligayang pagbabalik. Ano, nakabuo na ba ng kagad kayo? Mabilis na bati ni Mang Kiko sa mag-asawa. Tay naman nakakaya po. Pagmamaktol ni Lexie sa ama. Namumula na naman ang mukha ni Lexie sa labis na kahihiyan dahil sa naging tanong ng ama. Nako, ito talagang anak ko na talaga na to. Napakamahiyain. Nasa kusinang iyong inay na nagluluto ng paborito ninyo. Hayaan niyo na ang asawa ko, itay. Ako nang bahala sa kanya. Nakangiti na wika ni Caleb sa biyanan. Oo na, hindi ko na siya aasarin pa. Hala, pumunta na kayo sa kusina at nakapaghanda ng inay niyo ng pagkain. Pagkatapos ay magpahinga na rin kaagad kayo, okay? Okay po, tay. Kayo po, maayos na po ba ang kalagayan mo? Tanong ni Caleb kay Mang Kiko. Oo, maayos naman ako. Ang galing ng nurse na kinuha mo sa akin at magaling ding mag-alaga ang inay nyo. Mabuti naman po kung ganun. Nakangiti na wika ni Caleb. Naging masagana ang lunch ng mag-asawang Caleb at Lexie kasama ang mga magulang ni Lexie. Isang buwang kaagad ang natuling lumipas at naging maayos naman ang pagsasama ni Lexie at Caleb. Hindi na rin hinayaan ni Caleb na magtrabaho pa si Lexie. Anak, halika tulungan mo ako magluto. Dalhan mo na rin sa opisina ang asawa mo. Tsak na matutuwa yun. At isa pa, kailangan mong alagaan ang iyong asawa. Wika ni Aling Berta kay Lexie. Sige po, Nay. Gusto ko rin siyang bisitahin Pagsang-ayon ni Lexie sa kaniyang ina. Mabilis na nagluto ang mag-ina. Adobong manok na may pinya. Nagluto rin ng sinabawang gulay si Aling Berta. Nay, gagawa po muna ako ng lumpiang gulay para sa asawa ko. Isa kasi yun sa paboritong pagkain ni Caleb Sige anak, sarapan mo para mas lalong ma-inlove si Caleb sa'yo. Ang bait na bata, mayaman pero hindi mata pobre, maging ang kaniyang pamilya. Swerte mo sa kanya. Swerte rin naman siya sa akin Siyang first ko sa lahat. Proud na wika ni Lexie sa ina. Ikaw talaga hindi magpapatalo. Oo na, pareho na kayong swerte sa isa't isa. Nakangiti na wika ni Aling Berta sa kaniyang anak. Nang matapos silang maghanda ng pagkain ay nagpaalam muna si Lexie na maliligo para maging mabango siya mamaya kapag kaharap na niya ang asawa. Si Aling Berta na ang naglagay ng pagkain sa plasticware at inilagay sa lunch bag. Natagalan pa si Lexie sa pagpili ng kaniyang susuotin. Ay naku, mukhang kailangan ko na yatang mamili ng mga bagong damit. Pero nakakaya naman kung hihingi ako kay Caleb. 2 years lang naman kaming magsasama Malungkot na wika ni Lexie sa sarili. Kaya napili na lang niya ang isang formal dress na kulay itim at hanggang tuhod ang haba niyon. Hakab na hakab iyon sa kaniyang katawan. Hinayaan niya lang ang kaniyang maitim at straight na buhok na nakalugay. Pinadaanan niya lang ng lip balm ang kaniyang labi at naglagay ng face powder sa mukha. Nang matapos mag-ayos, ay bumaba na si Lexie. Nay, handa na bang lunch ng asawa ko? Tanong ni Lexie sa ina. Oo anak, at saka dinagdagan ko ng isang pagkain. Samahan mo na lang siyang kumain ng lunch. Mas mabuting magkasama kayo habang kumakain. Bili ni Aling Berta sa anak. Ang galing niya talaga, Nay. Sige po, alis na ako. Salamat po rito. Paalam ni Lexie sa ina. Hinalikan muna ni Lexie ang kanyang ina sa pisngi bago tuluyang umalis. Masayang masaya si Lexie habang bitbit ang lunch bag nila ng mag-asawa. Lahat ng empleyado ng Rosales Hotel and Casino ay kilala na siya bilang asawa ni Caleb Rosales. Kaya panay ang bati sa kanya ng mga empleyado, mabilis siyang nakarating sa office ng kaniyang asawa. Hi, nandiyan na ba si Caleb? Tanong ni Lexie sa sekretary ng asawa. Yes ma'am. Pasok na lang po kayo at para naman makaalis na ang bisita ni sir. Sabi ng babae sa kanya. May bisita ang asawa ko? Bisita po ma'am. Pasok na po kayo.
Kahit naguguluhan ay pumasok na nga si Lexie sa loob ng office ng kaniyang asawa. Saglit na natigilan si Lexie nang makita ang babaeng halos lumuwan na ang suso habang nakaharap kay Caleb. Lumukob ang selos sa pagkatao ni Lexie. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang sinabi ng kaniyang asawa na kahit saan at kahit anong oras ay pwede niya itong halikan. Mister ko, kumain ka na ba? Malambing na tanong ni Lexie sa kaniyang asawa. Sabay na lumingon si Caleb, ang babaeng bisita nito. At sino namang basura to? Ang kapal para tawagin kang mister ko. Mataray na wika ng babae sabay suliyap sa kanya. Tinaasan niya lang ng kilay ang babae at dire-diretsyong humakbang si Lexie sa harapan ni Caleb at mabilis na sinakop ang labi ng asawa. Nagulat man si Caleb sa ginawa ni Lexie, kalaunan ay napangiti rin si Caleb. Iba rin magselos ang asawa ko, sa isipan ni Caleb. Unang bumitaw si Lexie at tiningnan ng asawa. Sino tong makapalang mukha na buwisita mo at may ganang tawagin akong basura? Nakangiti ngunit nang gagalaitin na tanong ni Lexie kay Caleb. Sinulya pa niya rin ang babaeng tumawag sa kanya na basura. Kahit na mahirap kami, ay wala itong karapatan na insultuhin ako sa harap ng asawa ko. Sa isipan ni Lexie. Oh, so you're the wife? At siya talagang pinili mo? How idiotic you are, Caleb. Maarting wika ng babae kay Caleb. Jane, can you please respect my wife? Alalahanin mong nasa teritoryo kita. Nakatiimbagang na wika ni Caleb sa babae. Pero Caleb, wala siya sa kalingkingan ko, you bitch! Dinuro pa ni Jane si Lexie. Hindi nakatiis si Lexie at mabilis na sinampal si Jane. Tumabingi ang mukha ng babae. Huwag na huwag mo kong tatawagin na bitch. Dahil lumalabas ang pagkaka-bitch ko. Mister ko, pakitawagan ng security department. Gusto kong kalad ka rin nila ang babaeng to palabas sa hotel ko. Yes, you heard it right, miss. My hotel. Kasi legal akong asawa ni Caleb Rosales, ang may-ari ng hotel na ito. Matapang na wika ni Lexie sa pagmumukha ng babae. Mabilis namang rumisponde ang mga security guard at kinaladkad nga nila palabas ng office hanggang sa makalabas ng hotel si Jane. Nagulat si Lexie nang bigla siyang yakapin ni Caleb mula sa kanyang likuran. You're amazing. I'm so proud of you, Mrs. ko. You slayed it. Proud na wika ni Caleb sa kaniyang asawa. Bawal kang ma-inlove sa akin. Sabi mo hindi akong type mo. Biro ni Lexie kay Caleb. Pwede bang bawiin kung sinabi ko noon? Hindi mo na mababawi. Sinaktan mo na ako. Pero Mrs. ko, kumain na tayong dalawa. Nagutom ako dahil sa beach na yun. Mataray na wika ni Lexie sa asawa. Yes, Mrs. ko. Gutom na rin ako. Later, ikaw naman ang kakainin ko. Pili yung wika ni Caleb sa asawa. Tumigil ka. Nasa harapan tayo ng pagkain. Pero it's a yes. Kahit snack na lang kita mamaya after dinner. Anong tingin mo sa akin pagkain? Taas ang kilay na tanong ni Lexie kay Caleb. Yep. The delicious one. At hindi ako magsasawa sa iyo. Siguraduhin mo lang na hindi ka magsasawa sa akin, ha? Wika ni Lexie. Of course, Mrs. ko. Nabilis na sagot ni Caleb sa asawa. Sabay nga silang kumain na dalawa at masayang nagkwentuhan. Nagpaalam na rin si Lexie sa asawa na uuwi na ngunit pinigilan siya ni Caleb. Magsha-shopping daw muna silang dalawa after ng trabaho ni Caleb na siyang ikinasaya ni Lexie. Masayang masaya si Caleb dahil mas nagiging malambing na sa kanya si Lexie. At isa pa ay gabi-gabi nilang ginagawa ang bagay na iyon and he always wanted her. Hey Caleb, bumalik ka na sa Earth, bro. Pukaw ni Gian sa kaniyang kaibigan. Bumalik na naman ang diwa ni Caleb sa kaibigan. They think I'm in love, bro. Parang baliw na sabi ni Caleb kay Gian. You think? Mukhang inlababo ka na nga sa lagay na yan eh. You're crazily in love with your wife. Am I right? Oo, mahal ko na siya. Parang ayoko na siyang pakawalan pa. Paano kasunduan niyo? Hindi ba after 2 years lang kayo bilang mag-asawa? Tanong ni Gian sa kaibigan. I can change it, bro. Papatunayan ko sa kanya na mahal ko siya. Mabilis na sagot ni Caleb. Ang tanong, mahal ka rin ba niya? Natahimik si Caleb sa naging tanong ng kaibigan. Oo nga, hindi ko alam kung mahal niya ba ako o hindi. Pero bahala na. I will risk everything para mapasakin niya ang asawa ko. Sa isipan ni Caleb. Hindi ko alam. Pero gagawin ko ang lahat, mahalin niya lang ako. Good luck, bro. Salamat, bro. Sana lang talaga ay mapaibig ko siya matapos ang 2 taon namin bilang mag-asawa. Umaasa si Caleb na iyon nga ang mangyayari sa kanilang dalawa ng asawa. Papauwi na sana si Caleb sa bahay nila dahil miss na niya ang kaniyang asawa. Ngunit hindi natuloy ang pag-uwi niya nang maaga nang tawagan siya ng kaniyang abuelo at pinapapunta siya sa bahay nito.
Kahit miss na niya ang kaniyang asawa, ay pinagbigyan niya pa rin ang kaniyang abuelo. Pagkarating ni Caleb sa bahay ng kanyang abuelo, ay agad siyang dumiretso sa private office nito. Lo, bakit niyo ako pinatawag? Agad na tanong ni Caleb sa kaniyang lolo Carlo. You brute! Paano mo nagawang linlangin ako? Galit na sigaw ni lolo Carlo kay Caleb. What do you mean, Lolo? Nagpagawa ka ng agreement sa kasal niyo ni Lexi? 2 taon lang kayo magiging mag-asawa at maghihiwalay kayong dalawa after 2 years. Ano sa tingin mo sa akin na po? Bobo? Na hindi makakarating sa akin ang ginawa mong kagaguhan? Lolo, relax. May sakit po kayo sa puso. Yes, inaamin ko naman na nagawa kong kasalanan eh. Naging desperado lang ako dahil 2 linggo lang ang binigay niyong palugit sa akin. Kaya nagawa ko yun. Paliwanag ni Caleb sa kaniyang abuelo. At talagang ginamit mo pa si Lexi sa katarantaduhan mo? She's innocent and one-of-a-kind woman. Gustong-gusto namin siya ng mga magulang mo dahil ramdam namin na isa siyang mabuting babae. You can just use her and annul her after 2 years. Siyang lumapit sa akin, Lolo. At saka isa pa enough. I already heard you, Caleb. Now, kung gusto mo talagang ipaanal ang kasal niyong dalawa ni Lexi after 2 years, papayag ako sa isang kondisyon. Sabi ng kaniyang abuelo. Napatitig na naman si Caleb kay lolo Carlo. Lo, enough of your condition. Mas lalong lalala ang sitwasyon eh. Tutol ni Caleb sa pinaplano ng abuelo. Make her pregnant. Gusto kong sa kanya manggaling ang magiging tagapagmana mo. Kung hindi mo siya mabubuntis, hindi ka rin pwedeng makipaghiwalay kay Lexi. Determinadong wika ni lolo Carlo sa apo. Yan lang ang kondisyon mo? Gulat na tanong ni Caleb kay lolo Carlo. Oo, yan lang ang kondisyon ko. Kapag buntis na si Lexi, sa atin muna siya hanggang sa makapanganak na siya. Kapag natapos na ang 2 taong kontrata niyo, hihiwalay mo na siya. Huling sabi ni lolo Carlo bago tinalikuran si Caleb. Sisiguraduhin kong mabubuntis siya at hindi ko na siya pakakawalan pa. Pangako ni Caleb sa sarili. Nagpaalam si Caleb na may out of town siya for 2 days kaya naman tinulungan siya ni Lexi na mag-impake ng gamit. Huwag mo ako masyadong mamimiss at babalik agad ako sa iyo, misis ko. Nakangiti na bili ni Caleb sa asawa. At sino may sabing mamimiss kita? Nakairap na tanong ni Lexi kay Caleb. Ako, syempre. At sa pagbalik ko, ihanda mo ang sarili mo. Uy Caleb, ikaw ah. Napapansin kong gabi-gabi na lang ay gusto mo. Hindi ako kalabaw para araw-arawin mo. Malakas namang tumawa si Caleb. Ikaw talaga, misis ko. Nagiging green-minded ka na naman. Kasalanan mo to. Nakanguso na wika ni Lexi sa asawa. O siya, malilate na ako sa flight ko. Bye. Take care, okay? Bili ni Caleb kay Lexi. Ikaw rin mag-iingat ka. Bili naman ni Lexi sa asawa. Hinalikan muna ni Caleb ang asawa bago ito tuluyang umalis at sumakay ng sasakyan nito. Nasa kusina si Lexi isang araw pa lang na nawawala ang kaniyang asawa ay namimiss na niya ito. Gusto niya sanang magtapat ng nararamdaman kay Caleb ngunit nauunahan siya ng hiya. Pumirma siya sa kasunduan na hindi siya mahuhulog sa asawa. Anong gagawin ko? Mahal ko na siya. Tanong ni Lexi sa kaniyang sarili. Anak, may problema ka ba? Tanong ni Aling Berta sa kaniyang anak nang makitang problemado ito. Inay, pwede ba kitang makausap? Tungkol sa usaping puso? Oo naman. Tungkol ba sa inyo ng asawa mo? Paano niyo po nalaman ay? Namamanghang tanong ni Lexi sa kanyang ina. Anak, kaya kilalang kilala na kita. Kasi nay, nagpakasal lang naman kami ni Caleb dahil may mga rason kaming dalawa. Siya upang ibigay sa kanyang lolo ang mana niya. Ako naman para may pambayad tayo sa ospital. Ang totoo niyan ay hindi naman talaga namin mahal ang isa't isa. At tatagal lang hanggang 2 taon ang pagsasama naming mag-asawa. Paliwanag ni Lexi sa kanyang ina. Sigurado ka bang hindi mo na siya mahal? Malalim na bumuntong hininga si Lexi sa tanong ng kaniyang ina. Mahal ko na po siya. Pero malabo akong mahalin ng asawa ko. Hindi ako babaeng tipo niya. Anak, sa nakikita ko sa asawa mo, mahal ka niya. Baka mali ang nakikita niyo. Pag nanasa siguro yun ay. Malungkot na sabi ni Lexi. Anak, alam ko ang tingin ng pagmamahal sa pagnanasa sa lamang anak. Pero, kung yan ang paniniwala mo, wala na akong magagawa sa tungkol pa dyan. Sa tingin niya talaga na mahal ako ni Caleb? Paniniguradong tanong ni Lexi sa ina. Oo naman anak. Bakit hindi mo sabihin ang nararamdaman mo para sa asawa mo?
Sigurado akong nahihiya lang din siyang aminin sa ang totoo niyang nararamdaman. Nakangiti na wika ni Aling Berta sa kaniyang anak. Maraming salamat, Nay. Ngayon ay alam ko na ang gagawin ko. Niyakap ni Lexi ang kaniyang ina. Ngunit nang tumayo siya ay bigla na lang nahilo si Lexi. Lexi anak? Malakas na sigaw ni Aling Berta ngunit nawala ng malay si Lexi. Mabuti na lang at nasalo niya kaagad ang kaniyang ina. Labis ang pag-aalala ni Caleb sa kaniyang asawa nang tumawag ang kaniyang biyanan na nawalan daw ng malay si Lexi. Pagdating ni Caleb sa ospital ay agad niyang nakita si Aling Berta. Inay, anong nangyari sa asawa ko? Nag-aalalang tanong ni Caleb sa biyanan. Bigla na lang siyang nahilo eh. Mabuti na lang at nasalo ko siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag may nangyaring masama sa anak ko. Nasalo ba siya? Pwede ko ba siyang puntahan sa loob? Tanong ni Caleb. Oo. Nakuna na siya ng laboratory test. Hintay na natin ng resulta. Imporma ni Aling Berta kay Caleb. Puntahan ko muna siya sa loob, Nay. Paalam ni Caleb kay Aling Berta. Sige anak, puntahan mo ng asawa mo. Mas kailangan kanya. Wika ni Aling Berta. Pagpasok ni Caleb sa loob ay nakita niyang natutulog ang kaniyang asawa. Umupo siya sa gilid ng kama at mahinang hinaplos ang pisngi ni Lexi. Misis ko, ano nangyari sa'yo? Pinabayaan mo ba ang sarili mo? Did you just miss me that much? Alalang-alala ko sa'yo. Alam mo ba yun? Hindi ko pa nga sinasabi sa'yo kung gaano kita kamahal eh. Na binabawi ko na ang agreement na ginawa ko. At lalong binabawi ko na ang sinabi kong hindi ikaw ang type ko. Dahil type na type kita at mahal na mahal kita. Pagtatapat ni Caleb sa kaniyang asawa. Lahat ng sinabi ni Caleb ay narinig ni Lexi. Kaya nagmulat siya ng mga mata. Mister ko, tama ba ang narinig ko? Mahal mo ko? Naiiyak na tanong ni Lexi sa asawa. Nagulat si Caleb sa tanong ni Lexi at kalaunan ay nginitian niya ang kaniyang asawa. Oo, misis ko. Tama ang narinig mo. Mahal na mahal kita at ipapawalang bisa ko na ang pinirmahan nating agreement na dalawa. Gusto kong makasama ka sa habang buhay. Mahal din kita, mister ko. Noon pa ay crush na kita. Pero nang magsama na tayo at makilala kita ng lubusan, ay tuluyan na akong nahulog sa'yo. Pagtatapat naman ni Lexi sa asawa. Mabuti naman kung ganun. Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Bakit ka nahilo? Sunod-sunod na tanong ni Caleb sa asawa. Bago pa makapagsalita si Lexi ay pumasok ng doktor niya. Hi Mrs. Kamusta ng pakiramdam mo? Tanong ng doktor kay Lexi. Mabuti na po, Dok. Mabilis na sagot ni Lexi. Kailan mo lang naramdaman ang pagkahilo mo? Ilang araw na rin po, Dok. Nagsusuka ba every morning or did you crave for something? Hindi ako nagsusuka or nagkikrave, Dok. Kailan ang huling dalaw mo? Muling tanong ng doktor. Nag-isip si Lexi at halos lumuwa ang mga mata niya dahil magdadalawang buwan na siyang hindi dinadatnan. Magdadalawang buwan na akong hindi dinadatnan, Dok. Kinakabahan na sagot ni Lexi. Okay. Ayon sa laboratory test results mo, ikaw ay buntis. Ang pagkahilo mo ay isa sa mga sintomas ng pagbubuntis. Congratulations, Mrs. and Mr. Imporma ng doktor sa mag-asawa. Reresetahan kita ng vitamins at gatas para sa inyong dalawa ni baby. Again, congrats sa inyong mag-asawa. Maraming salamat, Dok. Pasasalamat ni Lexi. Thank you, Doc. Pasasalamat naman ni Caleb. Mahigpit namang niyakap ni Caleb ang kaniyang asawa at paulit-ulit na hinalikan sa labi. Thank you, Mrs. ko. Maraming salamat sa... At binigyan mo ko ng anak. Ako na yata ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Masayang pahayag ni Caleb sa asawa. Ano ka ba? May ambag ka rin naman. Natatawang wika ni Lexi sa asawa. Yeah, tama ka. Pero ikaw ang magdadala sa baby natin sa sinapupunan mo. Kaya mas malaki ang ambag mo. Hindi na ako makakapaghintay at ipagsigawan sa buong mundo na magiging tatay na ako. Masayang wika ni Caleb. Ako rin excited na ako maging isang ina. At bumuo ng isang masayang pamilya kasama mo. Nakangiti na wika ni Lexi sa asawa. Mabuti na lang talaga at mahal mo rin ako, misis ko. Mas una yata kitang minahal, mister ko. Misis ko. Mula yan sa kung sino ang naunang magmahal sa ating dalawa. Ang mahalaga ay mahal na natin ng isa't isa at magsasama na tayo habang buhay. Siyempre kasama ang magiging anak natin. Malambing na wika ni Caleb sa asawa at hinalikan niya ito sa labi na agad namang tinugon ni Lexi. Mabilis na ibinalita ni Caleb ang pagdadalang tao ni Lexi. Umani sila ng pagbati mula sa kanilang pamilya.
Congratulations! Sa wakas, iha. Natupad na ang kahilingan ko. At iyon ay ang magkaroon ng apo. I'm so happy na ikaw ang nagiging ina ng magiging apo ko. Masayang wika ni Elisa Rosales kay Lexie. Salamat po, Mami. Sana po talaga maging maayos lang ang pagbubuntis ko. Nakangiti na wika ni Lexie sa ina ng kaniyang asawa. Nako, don't worry. Kaming bahala sa'yo. Nandiyan ang inay mo. Nandito ako. At nandito rin para sa iyong asawa mo at ang pamilya namin, iha. Hindi ka namin pababayaan. Oo nga, Lexie. Yan ang una naming apo at ang tagapagmana ng Rosales Hotel and Casino at ng iba pang negosyo ng pamilya. Kaya huwag ka mag-alala. Sabi naman ni Calvin Rosales na ama ni Caleb. Samantalang nag-uusap naman sina Caleb at ang kanyang lolo Carlo ng masinsinan. So, dahil buntis na si Lexie, hayaan ko na kayo maghiwalay na dalawa. Seryosong wika ni Lolo Carlo kay Caleb. Mabilis na lumingon si Caleb sa kaniyang abuelo. In your dreams, Lolo. Hindi kami maghiwalay ni Lexie. We already talked. At nagkalinawan na kaming dalawa. We both love each other. Kaya walang maghiwalay. Imporma ni Caleb sa kaniyang Lolo Carlo. Good choice, iho. I really like Lexie for you. Mabuti at nagbago ang isipan mo. Hindi siya mahirap mahalin, Lolo. She's different from other women that I know. And she's the one for me. Lalo na ngayon at buntis na siya. I'm happy for you. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Makahulog ang wika ni Lolo Carlo kay Caleb. Bibuguin na magkaroon ng tagapagmana? Hindi, apo. Hindi mo ako binigo sa napili mong makasama habang buhay. Nakangiti na pahayag ni Lolo Carlo sabay tapik sa balikat ng kaniyang apo. Malapit na ang kabuwanan ni Lexie. Hindi naging madali kay Lexie ang pagbubuntis niya. Triplets kasi ang naging anak nila ni Caleb kaya naman nabibigatan siya at hindi masyadong makagalaw. Mabuti na lang at nasa paligid niya lang ang kaniyang pamilya na handang umalalay sa kanya. Lalo na si Caleb na kaniyang asawa. He's always there for her. Mas napupuyat pa ito sa kababantay sa kanya. Nang tumuntong sa 30 weeks ang tiyan ni Lexie ay nagpa-confine na siya sa ospital. Iyon ang advice ng doktor sa kanya. She's carrying a triplets. After all, at kailangan silang ilabas around 32 weeks. Sa incubator sila ilalagay after birth para ma-monitor ang mga bata at para rin ma-fully develop ang kanilang katawan. Mrs. ko, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Caleb sa kaniyang asawa. Para kasing manganganak na ako eh. Sagot ni Lexie. Wait, I will call a doctor. Hindi ka pwedeng manganak ng normal. It will risk your health. Much better pa rin kapag cesarean section ng panganganak mo. Sabi ni Caleb. Mabilis namang naipasok si Lexie sa operating room. Ang mga magulang ni Lexie at Caleb ay nasa labas ng operating room. Kinakabahan si Caleb para sa kalagayan ng kaniyang mag-iina. Manalig lang tayo sa Diyos, anak. Magdasal tayo. Pagpapalakas ng loob ni Berta kay Caleb. Halos 5 oras din ang paghihintay nila bago natapos ang operasyon kay Lexie. Congratulations, Mr. Caleb Rosales. Your wife made it. You have a triplets. 2 boys and 1 girl. Masayang imporma ng doktor kay Caleb. Dahil sa sobrang saya ay napaiyak si Caleb at nagpasalamat sa Diyos. Maraming salamat po, Diyos ko. Maraming salamat at maayos na ang mag-iina ko. Pasasalamat ni Caleb. Katatapos lang na mag-breastfeed ni Lexie sa kaniyang mga anak. Pinagmamasdan siya ni Caleb habang masuyong pinagmamasdan ang kanilang mga anak. Mrs. ko, magpahinga ka na. Sabi ni Caleb sa asawa at hinalikan nito sa kanyang noo. Tayo na. Magpahinga na tayong dalawa. Alam kong pagod ka rin sa pag-aalaga ng mga anak natin. At salamat dahil nandyan ka para sa amin. Ganyan ko kayo kamahal, misis ko. Kaya kong gawin ang lahat para sa inyo ng mga anak natin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, mister ko. At mahal na mahal ko rin ang mga anak natin. Mapagmahal na wika ni Lexie sa asawa. Ilang sandali pa ay nagtagpo na ang kanilang mga labi. Puno iyon ng pagmamahal at pangako para sa pagsasama ng panghabang buhay. Dumaan ang maraming taon, ay naging mas matatag pa ang pagmamahala ng mag-asawang Lexie at Caleb kasama ang kanilang triplets na anak. At lahat ng pagsubok sa kanilang buhay ay kanilang kinakaya. Minsan sa buhay, ang akala nating panandalian lamang ay siya na pala ang ating panghabang buhay. Nagsimula man sina Lexie at Caleb sa pagpapanggap lang, ay kalaunan nahulog sila sa isa't isa at nauwi sa katotohanan ang kanilang kasal na pareho nilang napakinabangan. Nabiyayaan pa sila ng 3 supling na mas lalong nagpasaya
at nagpatibay sa kanilang buhay, pamilya.